Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang hustisya ay hindi matatagpuan sa makakapal na libro ng batas, kundi sa isang tapat na panalangin ng isang batang may dalisay na puso. Sabi nila, ang batas ay bulag. Ngunit paano kung sa sobrang pagkabulag nito, hindi na nito marinig ang tibok ng katotohanan? Halina't samahan ninyo ako at sabay nating pakinggan ang isang himala na isinilang sa loob ng isang korte sa lungsod ng Pag-asa. Isang madilim at malabong imahe ang lumitaw sa malaking screen sa harap ng korte. Isang lalaking nakatalikod, may kaparehong tindig at suot na damit tulad ng kay Lino Rivera noong gabing nasunog ang katabing bodega nito. Ito na ang pangunahing ebidensya ng prosekusyon at para kay Attorney Hiraya de Leon, ito na rin ang huling pako sa kabaong ng kalayaan ng kanyang kliyente. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang nakahawak sa makinis na kahoy ng lamesa. Sa bawat segundong ipinapakita ang video, tila may bumibigat sa kanyang dibdib. Sinulyapan niya si Lino, isang simpleng mekaniko na ngayon ay mukha ng isang kriminal sa suot nitong orange na damit ng bilanggo. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Sa likuran, naririnig niya ang mahinang paghikbi ng asawa nito. Gaya ng malinaw na nakikita sa video, Your Honor, nagsimulang magsalita si Fiscal Almeda. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang akusado, si Lino Rivera, ay nasa lugar ng krimen ilang minuto bago sumiklab ang apoy na kumitil sa buhay ng isang security guard. Objection, Your Honor! Mabilis na tumayo si Hiraya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. The video is inconclusive, malabo ang kuha at nakatalikod ang tao. It could be anyone. Ang lahat ng mata ay napunta sa lalaking nakaupo sa pinakamataas na silya. Si Juez Lucio Luc Mariano, 15 taon na siyang nakakadena sa kanyang wheelchair at sa loob ng 15 taon na yon, tila naging kasing tigas at kasing lamig na rin ng bakal ng kinaupuan niya ang kanyang puso. Hindi man lang niya inangat ang kanyang tingin mula sa mga papeles na nasa harapan niya. And what is your proof, Counselor? Tanong ng hukom. Ang boses ay walang anumang emosyon. May maipapakita ka bang ibang tao na nasa lugar na yon sa parehong oras? Natigilan si Hiraya. Wala po, Your Honor. But then your objection is overruled, putol ni Juez Mariano sa kanya. Stick to the evidence, Counselor. Hindi sa iyong mga hinala. Tanging ebidensya lang ang pinakikinggan sa korteng ito. Umupo si Hiraya na parang napaliguan ng malamig na tubig. Pakiramdam niya ay pader ang kanyang kinakausap. Sa bawat argumento niya, isang malamig na pader ng batas ang isinasampal sa kanya ni Juez Mariano. Wala itong pakialam sa mga kwento, sa mga luha, o sa posibilidad na may nagkamali. Para sa kanya, ang nakasulat sa papel at ang nakikita sa ebidensya ang siyang katotohanan. Ilang oras pa ang lumipas. Isa-isang ipinresinta ng prosekusyon ang kanilang mga testigo. Bawat isa sa kanila ay nagdidiin kay Lino. Isang kapitbahay ang nagsabing may narinig siyang pagtatalo. Isang bumbero ang nagsabing may nakita silang bakas ng gasolina malapit sa pwesto ni Lino. Habang tumatagal, lalong nawawalan ng pag-asa si Hiraya. Ang kasong ito, na sa simula, ay inakala niyang isang simpleng frame-up, ay naging isang perpektong krimen na walang butas. Nang magdeklara ng recess si Juez Mariano, halos hindi na makatayo si Lino. Inalalayan siya ng mga bantay pabalik sa holding cell. Nilapitan ni Hiraya ang asawa ni Lino, si Aling Martha, na walang tigil sa pag-iyak habang yakap ang kanilang nag-iisang anak. Attorney Hiraya, may pag-asa pa po ba? Tanong ni Aling Martha. Ang boses ay basag. Tumingin si Hiraya sa mga mata ng bata. Si Sinag, 7 taong gulang,
Sa mga mata nito ay wala siyang makitang takot. Tanging isang malalim na paniniwala na mabuti ang kanyang ama. Iyon ang nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Hiraya, kahit hindi niya mapaniwala ang sarili. Lalaban po tayo. Hindi ko susukuan si Lino. Pagbalik sa korte, ramdam na ni Hiraya ang bigat ng pagkatalo. Inihahanda na ng prosekusyon ang kanilang closing arguments. Ito na. Ito na ang katapusan. Tumingin si Hiraya kay Juez Mariano na abala pa ring nagbabasa. Napaka-imposible, naisip niya. Paano niya mapapalambot ang isang pusong bato? Paano niya maipaparating ang katotohanan sa isang taong ayaw makinig? Nagsimula ng magsalita si Fiscal Almeda para sa kanyang huling pananalita. Ang bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa huling pag-asa ni Hiraya. Napapikit siya. Diyos ko, tulungan niyo po kami. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng korte, habang naghihintay ang lahat sa hatol, isang ingay ang bumasag dito. Isang munting silya ang tumagilid. Biglang nakawala si Sinag mula sa pagkakayakap ng kanyang ina. Mabilis itong tumakbo papunta sa gitna ng korte sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Huminto ito sa tapat mismo ng kinalalagyan ng hukom. Tumingala ito. Ang maliliit niyang mga mata ay buong tapang na nakipagsukatan ng tingin sa kinatatakutang si Juez Mariano. "Hoy bata, bumalik ka dito!" Sigaw ng isang gwardiya. Ngunit bago pa man siya mahawakan, buong lakas na isinigaw ni Sinag ang mga salitang magpapabago sa takbo ng lahat. Ang mga salitang unang magiging katatawanan bago maging isang alamat sa palasyo ng katarungan. "Mahal na hukom," sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Palayain niyo po ang tatay ko at ipapangako ko, patatayuin ko po kayo." Natigil ang lahat. Maging si Fiscal Almeida ay napahinto sa pagsasalita. Si Hiraya ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. 1 segundo ng pagkabigla, 2 segundo ng hindi pagkakaintindi. At pagkatapos, isang mahinang tawa ang narinig. Sinundan pa ng isa, hanggang sa ang buong korte ay napununan ng halakhakan at bulungan. Ang isang solemne na paglilitis ay biglang naging isang sirko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, si Juez Lucio Mariano ay hindi tumatawa. Sa unang pagkakataon sa buong araw, ibinaba niya ang kanyang mga papeles. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng yelo, ay nakatitig sa batang lalaki na gumawa ng isang imposible at katawa-tawang pangako. Ang halakhak. Iyon ang unang tumagos sa pader na matagal nang binuo ni Juez Lucio Mariano sa paligid ng kanyang sarili. Hindi ang mga salita ng bata, kundi ang kasunod nitong tawanan. Isang alon ng tawanan na gumulong sa buong korte, bumabasag sa sagradong katahimikan ng kanyang palasyo, ang palasyo ng katarungan kung saan siya ang hari. Ang batas ang kanyang setro, at ang bawat salita niya ay utos. Ngunit ngayon, ang palasyo niya ay naging isang sirko, at siya, ang hari, ang sentro ng katatawanan. Sa isang iglap, ang hukom na kinatatakutan ng lahat ay naging isang baldado na pinagtatawanan dahil sa isang absurdong pangako ng isang paslit. Ang bawat tawa ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Gumigising sa isang dambuhalang matagal na niyang pinapatulog sa loob niya. Ang kahihiyan. Tumigil kayo. Ang sigaw na yon ay nabuo lamang sa loob ng kanyang isipan. Sa labas, ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong maskara. Tanging ang pag-igting ng kanyang panga at ang panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa gavel ang nagpapakita ng namumuong bagyo sa kanyang kalooban. Isang malakas na pukpok. "Order in this court!" Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, puno ng awtoridad, na pinanday ng isang dekada ng pag-upo sa silyang yon. Ang lamig sa kanyang tono ay sapat na para palamigin ang impyerno.
Agad na natigil ang tawanan. Ang mga bulungan ay naging mahinang ugong na lang at pagkatapos ay tuluyang nawala. Ang takot ay muling namayani. Security, ilabas ang bata. Utos niya, hindi inaalis ang tingin kay Sinag. Ang bata ay hindi natinag. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Lucio. Isang dalisay at walang pag-aalinlangang pananampalataya. Habang maingat na inilalabas ng gwardiya si Sinag kasama ang ina nito, muling pumukpok si Lucio. This court is in recess. Hindi na niya hinintay pa ang reaksyon ng iba. Mabilis niyang pinihit ang kanyang wheelchair. Ang mga gulong nito ay gumawa ng mahinang tunog sa makintab na sahig. Isang tunog na para kay Lucio ay tunog ng kanyang kadena. Pumasok siya sa kanyang pribadong silid sa likod ng korte at isinara ang pinto ng may kaunting puwersa. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang chamber, wala na ang hukom. Ang natira ay si Lucio. Isang lalaking bilanggo sa sarili niyang katawan. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero na may pamilyar na mukha. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang buhay, may matalas na isip, ngunit may mga matang pagod at puno ng pait. Isang lalaking nakaupo, palaging nakaupo. Isang nag-aalab na galit ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya mailabas sa korte, isang galit na walang saysay. Hinawakan niya ang isang makapal na tumpok ng mga legal documents sa kanyang lamesa at buong puwersa itong inihagis sa sahig. Kumalat ang mga papel na parang mga tuyong dahon. Ang malakas na lagabog ay umalingaungaw sa tahimik na silid, ngunit hindi nito napawi ang kanyang galit. Ito ay isang galit na inutil. Ang tunog ng mga bumagsak na papel ay nagbalik sa kanya sa isang alaala. Isang tunog na mas malakas, mas nakakatakot. Ang tunog ng pumapalyang preno. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck. Ang dumudurog na sakit sa kanyang gulugod. At pagkatapos, wala na. Tanging ang madilim at walang katapusang kawalan. Napapikit siya ng mariin. 15 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Hindi lang ang sakit sa katawan, kundi ang sakit ng pagkakatuklas na ang mundo ay walang pakialam, na ang hustisya ay para lang sa mga aklat. Sa totoong buhay, ang masama ay nananalo, at ang mabuti ay napaparalisa. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Judge Mariano? Boses yun ni Elena ang kanyang clerk. What is it? Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip si Elena. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Your Honor, pasensya na po sa abala. Tumatawag po ang ilang taga-media at kumakalat na po sa social media ang nangyari kanina. Kumunot ang noo ni Lucio. Anong kumakalat? Ang pangako po ng bata, sabi ni Elena na tila nahihiya. May nag-video po pala sa loob. Trending na po ngayon. Tinatawag po kayong miracle judge ng iba. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucio. Miracle judge. Isang perpektong pangasar. Isang biro na ang buong Pilipinas ngayon ang nakakaalam. Hayaan mo sila, sabi niya. Ang boses ay pagod. They will forget about it tomorrow. Tumango si Elena at akmang aalis na nang bigla itong huminto. Ang abogada po pala, si Atoingo de Leon, nasa labas. Kausap po ang bata. Hindi sumagot si Lucio. Nang makasara ang pinto, dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang wheelchair patungo sa bintanang salamin na nakaharap sa pasilyo. Mula doon, kitang-kita niya ang eksena. Nakaupo si Attorney Hiraya de Leon sa isang bench, kapantay ng batang si Sinag. Hinahaplos nito ang buhok ng bata habang may sinasabi. Walang tunog na maririnig si Lucio, ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Hiraya ay malinaw pa sa sikat ng araw. Puno ito ng sinseridad. At pagkatapos, narinig niya,
O baka naman nabasa lang niya sa labi nito ang mga salitang sinabi ng abogada sa bata. 5 salita na tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa lahat ng tawanan at pangungutya. Naniniwala ako sa iyo, Sinag. Natigilan si Lucio, isang abogada, isang taong sinanay sa luhika, sa ebidensya, sa mga katotohanang nakikita at nahahawakan. Nagsasabing naniniwala siya sa isang himala, sa isang walang katuturang pangako ng isang bata. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, isang damdamin maliban sa galit at pait ang gumapang sa puso ni Lucio. Isang bagay na halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam. Pag-uusisa. Ang mga salitang yun, naniniwala ako sa iyo, Sinag, ay binitawan ni Hiraya de Leon hindi para palakasin ang loob ng bata, kundi para paalalahanan ang kanyang sarili. Sa gitna ng isang sistemang tila nilamon na ng ebidensya at teknikalidad, sa harap ng isang hukom na ang puso ay naging bato, ang tanging sandata na lang na natitira sa kanya ay ang paniniwala. Talaga po, attorney? Tanong ni Sinag. Ang mga mata nito ay kumikinang sa likod ng mga luhang hindi pa tuluyang natutuyo. Naniniwala po kayo na kaya kong patayuin si Judge? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ng bata. Ang pinaniniwalaan ko, Sinag, ay ang pagmamahal mo sa tatay mo. At kung minsan, ang pagmamahal na ganyan kalaki ang gumagawa ng mga himala. Umalis sila sa palasyo ng katarungan na may mabigat na damdamin. Si Aling Martha ay tulala pa rin, habang si Sinag naman ay tahimik na nakahawak sa kamay ni Hiraya. Para gumaan ang pakiramdam, dinala muna sila ni Hiraya sa isang maliit na sorbeterya. Habang kumakain ng ice cream, biglang nagsalita si Sinag. Alam niyo po, attorney, mabait po ang tatay ko. Kapag may nasisirang laruan ang mga kalaro ko, siya po ang gumagawa. Hindi po siya naniningil. Sabi niya, ang saya daw po ng mga bata, bayad na sa kanya. Tumingin si Hiraya sa bata. Ang simpleng kwento nito ay isang sampal sa lahat ng ebidensyang iprinisinta sa korte. Maari bang ang isang taong nakakahanap ng saya sa pag-ayos ng sirang laruan ay siya ring taong kayang manunog ng bodega at pumatay ng tao? Ang tatay ko po, hindi marunong magsinungaling. Dagdag pa ng bata, bago muling isubo ang ice cream. Kaya po alam ko, palalayain siya ni Judge. Kasi po, nagsasabi siya ng totoo. Ang walang muwang na kumpiyansa sa boses ni Sinag ang nagtulak kay Hiraya. Ito na yon, ang spark na kailangan niya. Hindi pa tapos ang laban. Baka meron siyang nakaligtaan. Baka sa sobrang pagtuon niya sa mga batas at testimonya, may isang maliit na detalye siyang hindi napansin. Matapos ihatid ang mag-ina, hindi umuwi si Hiraya. Nagmaneho siya pabalik sa lugar ng krimen. Ang bodega ay isa na lamang sunog na kalansay. Ang amoy ng abo at usok ay nanunuot pa rin sa hangin. Ang dilaw na police tape ay nakapalibot pa rin dito, isang malungkot na paalala ng trahedya. Nilabas niya ang kopya ng police report at mga litrato. Tiningnan niya ang bawat anggulo, bawat sulok. Paulit-ulit niyang binasa ang mga testimonya. Ayon sa report, ang apoy ay nagsimula sa likurang bahagi ng bodega, malapit sa pader na katabi ng maliit na talyer ni Lino. Ayon sa bumbero, may bakas ng gasolina. Naglakad si Hiraya sa gilid ng gusali, sinusundan ang sinasabing pinagmulan ng apoy. At doon, nakita niya ito. Isang bagay na hindi niya napansin sa mga litrato. Ang fire extinguisher. Nakasabit ito sa pader. Ilang metro mula sa pinangyarihan ng sunog. Ngunit may mali. Ang lalagyan nito sa pader ay malinis at walang anumang bakas ng alikabok, samantalang ang paligid nito ay makapal ang abo. At sa ibaba nito, sa semento, may mga gasgas na tila kinaladkad ito mula sa ibang pwesto. Tiningnan niya ang litrato sa report. Sa kuha ng soko, ang extinguisher ay nasa kabilang dulo ng pader, malapit sa pinto. Bakit ito inilipat? Sino ang naglipat?
At bakit hindi ito tumutugma sa opisyal na report? Ito ang unang sinulid. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing hibla. Ngunit alam ni Hiraya na kung hihilahin niya ito, maaaring gumuho ang buong kaso ng prosekusyon. Kinabukasan, pinuntahan niya ang tirahan ng nag-iisang eyewitness, isang kapitbahay na nagngangalang Mang Nestor. Ayon sa testimonya nito, nakita niya si Lino na palabas mula sa eskinita, sa likod ng bodega, bago ang sunog. Isang simpleng bahay na may maliit na sari-sari store ang dinatnan ni Hiraya. Si Mang Nestor, isang payat na lalaki na nasa mga 50 anyos, ang nagbukas ng pinto. Nang makita siya nito at magpakilala siya bilang abogada ni Lino, agad na nagbago ang ekspresyon nito. Ang pagkagulat ay napalitan ng takot. Wala na akong ibang sasabihin pa. Sabi nito, ang mga mata ay mabilis na lumilinga sa paligid. Lahat ng alam ko, sinabi ko na sa pulis. Mang Nestor, gusto ko lang po sanang may linawin. Mahinahong sabi ni Hiraya. Tungkol po sa, pasensya na, abala ako. Putol nito sa kanya. Ang kamay nitong nakahawak sa pinto ay bahagyang nanginginig. Mabilis nitong isinara ang pinto. Ngunit bago ito tuluyang magsara, nasulyapan ni Hiraya sa loob ng bahay ang isang bagay na nakasabit sa dingding. Isang malaking family picture. Isang masayang pamilya, isang asawa at isang anak na babae na nakaangiti. Pamilya. Ang pinto ay nagsara ng may kalabog, tila isang pader na ibinagsak sa pagitan nila. Naiwan si Hiraya sa labas, nakatayo sa sikat ng araw, ngunit pakiramdam niya ay napapalibutan siya ng dilim. Hindi na niya kailangan pang pilitin si Mang Nestor. Ang takot sa mga mata nito, ang panginginig ng kamay, at ang larawan ng pamilya sa dingding. Sapat na yon. Mayroon itong itinatago. Mayroon itong pinoprotektahan. Dala ang 2 piraso ng palaisipan, isang fire extinguisher na nailipat ng pwesto at isang saksing takot na takot magsalita. Nagpunta si Hiraya sa Kapihan Diwa. Umorder siya ng matapang na kape at inilatag sa maliit na lamesa sa sulok ang mga dokumento ng kaso. Ang 2 bagay na ito ay tila walang koneksyon. Ngunit pareho silang nagsasabi ng isang bagay. May nagmamanipula sa likod ng lahat. May isang taong tinitiyak na si Lino Rivera ang maituturong salarin. Sino at bakit? Kumuha siya ng isang papel at sinimulang iguhit ang mapa ng lugar. Ang bodega, ang talyer ni Lino, ang mga katabing establishmento. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lumang dyaryo mula sa kanyang bag, isang artikulo tungkol sa isang malaking real estate development sa lugar na yon. Tiningnan niya ang pangalan ng korporasyon, Villena Construction Group. Inilatag niya ang pahina ng dyaryo sa tabi ng kanyang iginuhit na mapa. At doon, tumambad sa kanya ang sagot. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang lahat ng lote sa paligid ng bodega, ang mga gusaling nakapalibot dito, ay pag-aari na ng Villena. Ang lahat, maliban sa isa. Ang maliit na lupa kung saan nakatayo ang talyer ni Lino Rivera. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hiraya. Hindi ito tungkol sa alitan ng magkapitbahay. Hindi ito isang random na krimen. Ito ay tungkol sa lupa. Isang napakamahal na piraso ng lupa na nakaharang sa isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Si Lino ay hindi isang kriminal. Isa siyang balakid. At may isang taong gustong alisin ang balakid na yon sa anumang paraan. Isang pakiramdam ng pananabik at takot ang sabay na gumapang sa kanyang dibdib. Nasa tama siyang landas, ngunit ang landas na ito ay mapanganib. Ang kalaban niya ay hindi lang ang prosekusyon. Ang kalaban niya ay isang higanting korporasyon na kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto nito. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon, isang email, walang subject. Ang nagpadala ay isang email address na gawa sa mga letra at numero na walang kahulugan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob,
Mayroon lamang isang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi aksidente ang nangyari kay Juez Mariano. 50 taon na ang nakakaraan. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Napatingin siya sa paligid ng kapihan. Pakiramdam niya ay may daan-daang matang nakamasid sa kanya. Ang kaso ni Lino, ang Villena Corporation, at ngayon, ang nakaraan ni Juez Lucio Mariano. Paano? Paanong nagkaroon ng koneksyon ang lahat ng ito? Ang sinulid na kanyang hinila ay hindi lang pala nakakabit sa kaso ng isang pobreng mekaniko. Nakakabit pala ito sa isang misteryong mas malaki at mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, pumasok si Juez Lucio Mariano sa korte na may dalang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang karaniwan niyang pait o pagkainip. Ito ay hinala. Isang matalas na hinala na nakatutok sa abogadong nasa kanyang harapan. Napansin niya agad ang pagbabago kay Atorno Hiraya. Wala na ang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Napalitan iyon ng isang matatag at halos mapanganib na determinasyon. Tila may nadiskubre itong isang sandata at hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon para gamitin ito. Ang pagkakataong yon ay dumating nang ipinatawag ni Hiraya ang fire marshal ng lungsod ng Pag-asa para sa cross-examination. Matapos ang ilang ordinaryong tanong tungkol sa sunog, biglang lumiko ang usapan. Chief Inspector, pamilyar po ba kayo sa mga building and safety regulations para sa mga malalaking construction project dito sa lungsod? Tanong ni Hiraya. Kumunot ang noo ng fire marshal. Opo, attorney. Objection, Your Honor. Irrelevant. Mabilis na sabat ni Fiscal Almeda. Sustained, sabi ni Lucio. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Hiraya. Stick to the case at hand, Counselor. Ngunit hindi nagpatinag si Hiraya. Your Honor, I am establishing a pattern of negligence that is relevant to this area. Bago pa man makasagot si Lucio, ibinatunan niya ang kanyang bomba. Chief Inspector, sa inyong pagkakaalam, ano po ang safety record ng San Isidro Project na ginawa ng Villena Construction Group 15 taon na ang nakakaraan? Villena Construction. Ang pangalan ay tumama kay Lucio na parang isang malakas na sampal. Isang pangalan mula sa isang nakaraang buhay. Isang multo na matagal na niyang ibinaon sa limot. Naramdaman niya ang biglaang panlalamig sa kanyang batok. Tila may isang pinto sa kanyang alaala, ang biglang sinipa para bumukas. Your Honor, the prosecution objects. Ano po ang kinalaman ng isang lumang proyekto sa kasong ito? Galit na sabi ni Fiscal Almeida. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-iba ang isip ni Lucio. Tumingin siya kay Hiraya na nakatitig din pabalik sa kanya. Sa mga mata ng abogada, may nakita siyang hamon. Isang paanyaya. Alam ko. Alam mo rin ba? The court will allow the counsel some leeway. Desisyon ni Lucio, ikinagulat ng lahat. Objection overruled. Answer the question, Chief Inspector. Habang nagsasalita ang inspector tungkol sa mga lumang issue ng proyekto ng Villena, ang isip ni Lucio ay lumilipad. Ang huling kaso na hinawakan niya bilang isang batang-batang abogado bago mangyari ang aksidente. Isang pro bono case para sa mga manggagawang nagrereklamo sa hindi ligtas na working conditions sa San Isidro Project. Isang kaso na direkta niyang inilaban sa mga abogado ng Villena Construction. Isang kaso na hindi na niya natapos. Nang matapos ang sesyon, nagmamadali si Lucio pabalik sa kanyang silid. Ang hinala ay naging isang nag-aalab na pagkabalisa. Paano nalaman ni Hiraya ang tungkol doon? At bakit niya ito inilabas ngayon? Elena, tawag niya sa kanyang clerk pagkapasok nito. Sinubukan niyang maging kalmado. Gusto kong hanapin mo ang isang bagay para sa akin. Pumunta ka sa archives ng korte. Hanapin mo lahat ng luma kong case files. Yung mga mula pa noong nasa private practice ako. Mga 15, 16 na taon na ang nakalipas. Para saan po yon, Your Honor?
Nagtatakang tanong ni Elena. Kailangan kong mag-review ng isang lumang president para sa isang kaso. Pagsisinungaling niya. Dalhin mo lahat dito sa aking opisina. Kinagabihan, hindi mapakali si Lucio sa kanyang malaki at tahimik na bahay. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ng mga alaala. Ang pangalang Vilena ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nang tuluyan na siyang makatulog, ang kanyang panaginip ay naging isang bangungot. Muli, nandoon siya. Sa kalsada, ang tunog ng umuugong na makina, ang nakakasilaw na ilaw, ang pag-ikot ng kanyang sasakyan, ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal. Naramdaman niya muli ang sakit, ang matalas at dumudurog na sakit sa kanyang likod. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago. May isang detalyeng lumitaw mula sa dilim ng kanyang alaala. Bago bumangga ang truck, sa isang iglap na tila bumagal ang oras, napatingin siya sa bintana ng truck at doon, sa passenger seat, may nakita siyang mukha. Isang mukha ng lalaki, malabo, walang itsura, ngunit sigurado siya. May isang taong nakatingin sa kanya habang papalapit ang kamatayan. Nakatingin, nagmamasid, nagising si Lucio na humihingal. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Napahawak siya sa kanyang mga binti. Walang pakiramdam, gaya ng dati. Ngunit ang bangungot ay nag-iwan ng isang bagay na malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi iyon aksidente. Iyon ay sinadya. Dala ng isang puwersang hindi niya mapigilan, pinatakbo niya ang kanyang wheelchair papunta sa kanyang home office. Doon, sa sahig, nagkalat ang mga maalikabok na kahon na naglalaman ng kanyang nakaraan. Ang mga files na inihatid ni Elena. Sinimulan niyang buksan ang mga ito, isa-isa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang sarili niyang sulat kamay. Mga notes, mga mosyon, mga ebidensya, mga litrato ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang folder na may markang Vilena Construction, San Isidro Project Labor Case. Binuksan niya ito. Sa loob, bukod sa mga dokumento, may ilang mga litrato mula sa isang site inspection. At sa isang litrato, nandoon siya. Mas bata, nakangiti, nakatayo, at kinakamayan ng isang batang inhinyero ng Vilena na nakikipagtulungan noon sa imbestigasyon. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng inhinyero. Payat, may malalaking mata, isang mukhang pamilyar, isang mukhang nakita na niya kamakailan lang, isang mukhang puno ng takot. At bigla, naunawaan niya ang lahat. Ang dalawang magkaibang kaso na pinaghihiwalay ng 15 taon ay iisa lang pala. Ang batang inhinyero sa litrato na nakangiting kumakamay sa kanya noon ay ang nag-iisang eyewitness sa kaso ni Lino Rivera. Siya si Mang Nestor. Hawak ang katotohanang natuklasan niya tungkol kay Mang Nestor. Alam ni Hiraya na kailangan niyang mag-ingat. Ang dating inhinyero ay hindi lang isang simpleng saksi. Siya ang tulay sa pagitan ng dalawang kaso, sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan, at ang tulay na yon ay babasagin ng takot. Hindi na niya muling sinubukan pang kumatok sa pinto ni Mang Nestor. Sa halip sinundan niya ito kinabukasan. Nakita niyang pumasok ito sa isang lumang simbahan malapit sa kanilang lugar. Naghintay si Hiraya ng ilang minuto bago sumunod sa loob. Naabutan niya itong nakaupo sa isa sa mga bangko sa harap. Mag-isang nakayuko na tila nagdarasal. Ang sinag ng araw mula sa stained glass window ay nagbibigay kulay sa kanyang anino. Dahan-dahang umupo si Hiraya sa tabi nito. Hindi ito lumingon. Alam kong susunod ka, mahinang sabi ni Mang Nestor. Ang boses ay pagod. Hindi po ako naparito para pilitin kayo. Sagot ni Hiraya, ang kanyang boses ay kasing hina ng sa kanya. Naparito po ako para maintindihan. Hindi pa rin ito tumitingin. May mga bagay na mas mabuti nang hindi naiintindihan, attorney. Tulad po ng San Isidro Project? Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nanigas si Mang Nestor.
Dahan-dahan itong lumingon kay Hiraya, ang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Papaano mo nalaman? Hindi na po yun mahalaga, sabi ni Hiraya. Ang mahalaga po, Mang Nestor, ay ang katotohanan. Bakit kayo nagsinungaling sa testimonya ninyo? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Nestor. Kinuha nito ang kanyang cellphone at ipinakita kay Hiraya ang screen. Isang litrato ng isang batang babae na nakangiti. Marahil ay nasa mga 15 taong gulang. Ang kanyang anak. Maganda siya, hindi ba? Sabi ni Mang Nestor. May bahid ng pait sa kanyang ngiti. Araw-araw, may isang itim na kotse na nakaparada sa labas ng eskwelahan niya. Hindi sila nananakit. Hindi sila nagbabanta. Nagmamasid lang sila. Isang paalala na anumang oras, kaya nilang kunin ang lahat ng mahalaga sa akin. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sino sila? Umiling si Mang Nestor. Mga makapangyarihang tao, attorney. Mga taong hindi mo gugustuhing makabangga. Sinabi nila sa akin kung ano ang dapat kong sabihin sa korte. Ginawa ko lang para sa anak ko. Naiintindihan na ngayon ni Hiraya. Ito ang dahilan ng takot ni Nestor. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya ito maaaring isuko. Kung ipipilit niya, ang buhay ng isang inosenteng bata ang magiging kabayaran. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, si Mang Nestor ay muling ipinatawag sa witness stand. Habang nagtatanong ang prosekusyon, pakiramdam ni Hiraya ay wala siyang magawa. Ang katotohanang alam niya ay isang sikretong hindi niya maaaring isigaw. Ngunit hindi lang siya ang nakakaalam. Nang pagkakataon na ni Juez Mariano na magtanong, tumingin ito ng diretso kay Mang Nestor. Ang mga mata ng hukom ay tila kayang tumagos hanggang sa kaluluwa. Saksi! Nagsimula si Lucio. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isang tanong lang, sa buong buhay ninyo, itinuturing niyo ba ang inyong sarili bilang isang maingat na tao? Nagulat si Mang Nestor sa tanong. Opo, Your Honor. Isang taong laging sumusunod sa mga patakaran para sa kaligtasan? Opo, Your Honor. At pagkatapos ay ibinato ni Lucio ang tanong na nagpabago sa lahat. Lagi po ba kayong naging maingat? Lalo na pagkatapos ng malagim na aksidente sa construction site ng San Isidro, 15 taon na ang nakakaraan? Ang kulay sa mukha ni Mang Nestor ay biglang nawala. Napahawak ito sa rehas ng witness stand na tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Napatingin siya kay Juez Mariano, pagkatapos ay kay Hiraya, na ganoon na lang din ang pagkabigla. Paano nalaman ng hukom? Objection, Your Honor. Sigaw ni Fiscal Almeda. Fishing expedition. Overruled. Mabilis na sagot ni Lucio. Hindi inaalis ang tingin kay Mang Nestor. Ang mensahe ay malinaw. Alam ko. At alam kong alam mo. Hindi na nakasagot si Mang Nestor. Nagsimula na lang itong pagpawisan ng malamig. Sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. At tila para kumpirmahin ang lahat, isang presensya ang biglang naramdaman sa loob ng korte. Isang lalaki ang tahimik na pumasok at umupo sa likurang bahagi. Impeccably dressed in a tailored suit, may edad na ngunit matikas pa rin. Mayroon itong ngiti sa labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Si Ricardo Villena. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Fiscal Almeda, kay Mang Nestor, na nanginginig sa takot, at kay Hiraya. Ngunit ang tingin niya ay pinakamatagal na tumagal sa lalaking nakaupo sa pinakamataas na silya. Isang tingin ng pagkilala, ng pangungutya, at ng isang tahimik na babala. Pakiramdam ni Hiraya ay biglang lumamig ang hangin sa buong silid. Ang halimaw ay wala na sa anino. Nagpakita na ito. At narito ito para panoorin ang kanyang gawa. Nang matapos ang sesyon, nagmamadaling inayos ni Hiraya ang kanyang mga gamit. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Nestor, si Juez Mariano, at ngayon si Villena. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsasama-sama na, at ang nabubuong larawan
ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Habang papalabas siya ng courtroom, isang pamilyar na tao ang humarang sa kanya. Si Elena, ang clerk ni Juez Mariano. Attorney De Leon, sabi nito, iniabot sa kanya ang isang maliit at nakatuping papel. Pinabibigay po ni Judge. Bago pa man makapagtanong si Hiraya, mabilis na itong tumalikod at umalis. Binuksan niya ang papel. Nakasulat dito ay hindi pangalan. Hindi mensahe. Isang address lamang at isang oras. 9 p.m. Alam niyang isa itong paanyaya. Isang paanyaya sa isang lugar na mapanganib. Isang pagtawid sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Ngunit alam din niya na ito na ang tanging paraan. Ang address na ibinigay kay Hiraya ay ang lumang law library ng lungsod. Isang gusaling halos kasing tanda na ng mismong lungsod ng Pag-asa. Ang amoy ng mga lumang papel at katad na pabalat ng libro ay sumalubong kay Lucio pagpasok niya. Pinili niya ang lugar na ito. Dito, sa gitna ng libu-libong aklat ng batas, pakiramdam niya ay ligtas siya. Dito, bago ang lahat, siya ay isang abogado, hindi isang hukom na lumpo. Eksaktong 9:00 ng gabi nang dumating si Hiraya. Nakita siya ni Lucio mula sa dulo ng isang mahabang pasilyo na napapaligiran ng matataas na estante. Naglalakad ito nang may pag-iingat. Ang bawat hakbang ay tila maingat na pinag-iisipan. Huminto ito sa harap ng lamesang kinaroroonan niya. Tanging isang maliit na desk lamp ang nagsisilbing ilaw sa kanilang pagitan. Lumilikha ng mahahabang anino sa kanilang mga mukha. Salamat sa pagdating mo, basag ni Lucio sa katahimikan. Bakit mo ako pinapunta rito, Judge? Diretsong tanong ni Hiraya. Walang takot sa kanyang boses, tanging pag-uusisa. Itinuro ni Lucio ang silya sa tapat niya. Maupo ka, attorney. Palagay ko, marami tayong dapat pag-usapan. Nang makaupo si Hiraya, ilang sandali silang nagtitigan. Isang hukom at isang abogada. Magkalaban sa loob ng korte, ngunit ngayon, sa dilim ng silid-aklatan, sila ay 2 taong naghahanap ng iisang bagay, ang katotohanan. San Isidro Project, nagsimula si Lucio. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Saan mo narinig ang pangalang iyan? Hindi na yun mahalaga, sagot ni Hiraya. Ang mahalaga ay ang koneksyon nito sa kaso ni Lino Rivera. Ang koneksyon nito kay Mang Nestor at ang koneksyon nito sa iyo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lucio. Matalino ka, attorney. Masyadong matalino para sa iyong sariling kapakanan. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng 15 taon ay tila bumalik lahat sa kanya sa isang iglap. Ang aksidenteng nangyari sa akin. Matagal ko nang alam na hindi yun aksidente. Pag-amin niya. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang iyon sa ibang tao. Ang bigkasin ng mga ito ay tila ginawang totoo, ang isang bangungot. May nakita ako. Isang mukha sa bintana ng truck bago ito bumangga. Hindi ko maalala ang itsura, ngunit alam ko, may nagmamasid. May naniniguro na hindi na ako makakapagpatuloy sa kasong hinahawakan ko noon. Hinayaan lang siya ni Hiraya na magsalita. Nakikinig ito ng may buong atensyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng pag-unawa. Ang kaso laban sa Vilena Construction, patuloy ni Lucio, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa alaala. Iyon ang huling kaso ko, at pagkatapos noon, wala na. Natapos na ang lahat. Natahimik sila. Sa katahimikang yon, naramdaman ni Lucio ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, may isang taong nakinig at naniwala. Hindi pa ito tapos, Judge, sabi ni Hiraya, at ngayon ay siya naman ang nagsalita. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagpunta niya kay Mang Nestor, ang pagbabanta sa pamilya nito, ang pananakot, ang malaking plano ng Vilena na bilhin ang lahat ng lupa sa lugar.
at kung paanong ang talyer lang ni Lino ang natitirang balakid. Ang pangalan niya ay Ricardo Villena. Sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay may bigat. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Habang nagsasalita si Hiraya, ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Lucio ay dahan-dahang nabubuo. Si Villena, si Nestor, ang lupa, ang sunog, ang aksidente. Iisa lang ang kanilang pinagmulan. Isang mahabang sinulid ng kasamaan na yumayakap sa loob ng 15 taon. Ang kaso ni Lino ay hindi isang bagong krimen. Isa lamang itong pagpapatuloy ng krimen na sinimulan noon. Kaya pala, bulong ni Lucio sa sarili. Kaya pala pamilyar si Nestor. Isa siya sa mga inhinyero ng Villena na kinausap ko noon. At ngayon, ginagamit siya ni Villena para idiin ang isang inosenteng tao, dagdag ni Hiraya. Sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pagkasabik na ipaliwanag ang lahat, ikinumpas niya ang kanyang kamay at hindi sinasadyang nahawakan ang kamay ni Lucio na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Biglang natigil ang lahat. Ang init ng kamay ni Hiraya sa malamig niyang balat. Isang simpleng pagdampi, ngunit para kay Lucio, ito ay parang isang kuryenteng gumising sa bawat natutulog na nerbiyos sa kanyang katawan. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, nakita ni Lucio ang pagkagulat din sa mga mata ni Hiraya. Mabilis nitong binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang alyansang nabuo sa pagitan nila ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Isang bagay na mas personal, isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan. "Pasensya na," sabi ni Hiraya, umiwas ng tingin. Bago pa man makasagot si Lucio, isang boses ng matanda ang bumasag sa kanilang sandali. "Lucio, ikaw ba yan, iho?" Napalingon sila pareho. Isang matandang lalaki, ang librarian, ang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. May hawak na ilang aklat. "Mang Isko," sabi ni Lucio. Kinikilala ang matanda. "Ikaw nga," nakangiting sabi ng librarian. "Akala ko kung sino na. Bihira ka nang mapasyal dito." Tumingin ito kay Lucio, pagkatapos ay sa wheelchair nito at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. "Naalala kita, iho. Dati, madalas ka ritong kasama ng tatay mo. Laging nakababad sa mga libro ng batas." Biglang natigilan si Lucio. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ngumiti ang matanda kay Hiraya, pagkatapos ay muling tumingin kay Lucio. "Siguradong ipagmamalaki ka niya ngayon, Huwes Mariano." At sa mga salitang yon, umalis na ang matandang librarian, iniwan silang dalawa sa katahimikan. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nagbago na. Ang isang lihim ay nahukay, hindi lang tungkol sa kaso, kundi tungkol sa lalaking nasa likod ng roba ng isang hukom. Umalis si Hiraya sa silid-aklatan, dala ang isang lihim na parehong nagbibigay sa kanya ng lakas at takot. Hindi na siya nag-iisa. Sa likod ng malamig na maskara ni Juez Lucio Mariano ay may isang alyado, isang kasamang nakakaunawa sa bigat ng kalaban na kanilang hinaharap. Ngunit ang kaalamang ito ay siya ring naglagay sa kanya sa mas malaking panganib. Kinaumagahan, bago pa man siya makarating sa opisina, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello?" sagot niya. "Attorney De Leon?" Isang boses ng babae na basag sa pag-iyak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Si Martha po ito, asawa ni Nestor." Agad na kinabahan si Hiraya. "Aling Martha, anong nangyari? Ayos lang ba kayo?" "Si Nestor po. Hindi po siya umuwi kagabi." Humagulgol ang babae. "May tumawag po sa kanya. Sabi may emergency daw sa trabaho. Pero hanggang ngayon po, hindi pa siya bumabalik. Hindi ko po siya makontak. Attorney, natatakot po ako." Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig na gumagapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Nagsimula na sila. "Aling Martha,
Kumalma po kayo. Nag-report na po ba kayo sa pulis? Opo, pero sabi nila, kailangan daw po maghintay ng 24 oras. Attorney, paano kung may masama nang nangyari sa kanya? Walang maisagot si Hiraya. Alam niya ang sagot, ngunit hindi niya ito kayang sabihin. Si Mang Nestor, ang kanilang nag-iisang tulay sa katotohanan, ay nawawala. Inalis na siya sa laro. Dala ang masamang balita, nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa kanyang maliit na opisina. Ngunit pagdating niya, isa pang dagok ang sumalubong sa kanya. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang kanyang opisina, ang kanyang munting santuaryo, ay wala na sa ayos. Ang mga drawer ng kanyang filing cabinet ay nakabukas. Ang mga folder ay nakakalat sa sahig. Ang mga libro ay kinalas mula sa estante. Ang buong lugar ay hinalughog. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang lamesa. Ang folder na may markang Rivera case ay nakabukas at ang mga mahahalagang dokumento sa loob, ang kopya ng kanyang investigasyon sa Villena Corporation, ang mga litrato ng fire extinguisher, ang mga notes niya tungkol kay Mang Nestor, ay wala na. Kinuha nila ang lahat. Nilinis nila ang lahat ng ebidensya. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Ito na. Ito ang ganti ni Ricardo Villena. Isang tahimik ngunit brutal na mensahe. Alam kong alam mo na. At kaya kong burahin ang lahat ng pinanghahawakan mo. Biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, numero ni Elena, ang clerk ni Juez Mariano. Attorney, sabi ni Elena sa kabilang linya. May pag-aalala sa boses. Pinapasabi po ni Judge na mag-ingat ka. Elena, bulong ni Hiraya, ang boses ay nanginginig. Ninakawan ang opisina ko, nawawala si Mang Nestor. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Elena na tila nag-iba, mas malalim. Alam niyang inilipat na nito ang telepono. Ateneo de Leon, boses na yon ni Lucio, puno ng bigat at galit. Nakinig ka ba sa sinabi ko? Mag-ingat ka. Hindi nagbago ang mga pamamaraan niya. Gagawin niya ang lahat para patahimikin ang sino mang hahadlang sa kanya. Anong gagawin ko? Tanong ni Hiraya. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Wala na akong ebidensya. Wala na akong testigo. Paano ko pa ipaglalaban si Lino? Buhay ka pa, mariing sabi ni Lucio. At hanggat buhay ka, may pag-asa. Umuwi ka na. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Lock your doors. I will think of something. Sinunod ni Hiraya ang sinabi nito. Nagmaneho siya pa uwi. Ang kanyang isip ay blanko sa takot. Habang nasa daan, napansin niya sa kanyang rearview mirror ang isang itim na kotse na may tinted na salamin. Ilang kanto na ang lumipas, ngunit nakasunod pa rin ito sa kanya. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito lumalayo. Nagpapanatili lang ito ng distansya. Nagmamasid. Mas lalo niyang binilisan ang takbo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Pagsapit niya sa kanyang apartment building, mabilis siyang pumasok sa parking lot. Ang itim na kotse ay huminto lang sa kabilang kalye bago dahan-dahang umalis. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ligtas na siya. Umakyat siya sa kanyang unit. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Pagdating niya sa tapat ng kanyang pinto, kinuha niya ang kanyang susi. Ngunit bago pa man niya ito maipasok, napansin niya ito. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Isang pamilyar na takot ang muling bumalot sa kanya. Hindi maari. Dahan-dahan, gamit ang dulo ng kanyang daliri, itinulak niya ang pinto. Tahimik, masyadong tahimik. Pumasok siya, ang kanyang mga mata ay maingat na lumilibot sa paligid. Ang sala ay maayos. Ang kusina ay malinis. Walang nagalaw. Walang nawawala. Ngunit may isang bagay na nadagdag.
Sa gitna ng kanyang maliit na coffee table, may isang bagay na nakapatong. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang laruang wheelchair at ito ay sira. Ang mga gulong ay pinilipit. Ang upuan ay binali sa gitna. Isang maliit at basag na replika ng kalbaryo ni Juez Lucio Mariano. Walang sulat. Walang salita. Hindi na kailangan. Ang mensahe ay mas malinaw pa sa alinmang pagbabanta. Ito ang sinasabi nito. Huwag kang tumulad sa kanya. Dahil kung hindi ka titigil, sisirain ka rin namin. Mula sa kanyang mataas na silya, pinanood ni Juez Lucio Mariano ang dahan-dahang pagguho ng lahat. Ang korte, na dati niyang kaharian, ay naging isang teatro ng isang trahedyang hindi niya mapigilan. Siya ang direktor na walang kapangyarihan sa mga aktor. Ang haring walang magawa, kundi panoorin ang pagsunog sa sarili niyang nasasakupan. Ang balita ay dumating sa kanya kaninang umaga sa pamamagitan ni Elena. Si Attorney Hiraya De Leon ay ipinatawag ng Integrated Bar. May mga anonymous complaints daw laban sa kanya tungkol sa unethical conduct. Isang malinis na pag-atake, isang galaw ni Vilena para durugin hindi lang ang kaso, kundi pati na rin ang abogadong humahawak nito. Ngayong hapon, nakikita niya ang epekto nito kay Hiraya. Ang determinasyon sa mga mata nito kahapon ay napalitan ng isang malalim na pagod. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ang kanyang boses, bagamat pilit na pinatatag, ay may bahid ng panginginig. Hinaharap niya ang korte sa umaga at ipinagtatanggol ang kanyang karera sa hapon. Inaatake siya sa lahat ng direksyon. At si Lucio ang hukom, ang tagapagtaguyod ng batas, ay walang magawa. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng mismong mga alituntunin na kanyang isinumpaang ipagtanggol. Lalo pa siyang nakaramdam ng pagkainis nang makita niya si Ricardo Villena na muling nakaupo sa likuran. Nakangiti ito, isang nangiti ng isang manlalaro ng ahedres na alam na sa susunod na galaw, checkmate na. At ang galaw na yon ay dumating. Your Honor, tumayo si Fiscal Almeda. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. Considering that the defense has failed to present any new evidence and their only supposed eyewitness can no longer be located, the prosecution moves to rest its case and for the court to proceed with the final judgment. Checkmate. Natahimik ang buong korte. Ang lahat ng mata ay napunta kay Hiraya na nakatayo lang doon, tila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Pagkatapos, ang mga mata ay bumaling kay Lucio. Naghihintay. Pakiramdam ni Lucio ay mas mabigat ang kanyang katawan kaysa dati. Mas mabigat pa kaysa noong mga unang araw pagkatapos ng aksidente. Noon, katawan niya lang ang paralisado. Ngayon, pati ang kanyang kapangyarihan. Does the defense have any objections? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang formal at walang emosyong ugong. Tumingin si Hiraya sa kanya. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang desperadong pakiusap. Gawin mo ang isang bagay. Ngunit ano? Anong magagawa niya? Ang prosekusyon ay sumusunod sa batas. Ang mosyon nila ay balido. The defense objects, Your Honor, sabi ni Hiraya. Ngunit alam nilang pareho na walang saysay ang kanyang mga salita. We need more time to... To what, Counselor? Putol ni Fiscal Almeda. To find a witness that doesn't exist? To fabricate evidence that isn't there? That's enough, Fiscal. Saway ni Lucio. Kahit paano'y naipagtanggol si Hiraya. Tumingin siya sa abogada. On what grounds do you object, Counselor? Walang naisagot si Hiraya dahil wala siyang maibigay na basihan. Walang testigo, walang ebidensya, walang oras, wala nang natira. Sa ilalim ng batas, isa lang ang maaari niyang gawin. The court will take the prosecution's motion under advisement, sabi niya. Ang bawat salita ay parang lasong lumalabas sa kanyang bibig. This session is adjourned.
Pinukpok niya ang gavel. Ang tunog ay hudyat ng katapusan. Habang umaalis ang mga tao sa korte, nanatiling nakaupo si Lucio. Pinapanood si Hiraya na dahan-dahang nagliligpit ng kanyang mga gamit. Ang bawat galaw nito ay mabagal. Tila wala ng buhay. Maya-maya, nakita niyang lumapit ang mga bantay kay Lino Rivera para ibalik ito sa selda. Bago sila tuluyang umalis, may ibinulong si Lino kay Hiraya. Hindi ito narinig ni Lucio, ngunit nabasa niya ang epekto nito sa mukha ng abogada. Ang natitirang kislap ng paglaban sa mga mata nito ay tuluyan nang namatay. Napalitan ito ng isang blangkong pagtanggap sa pagkatalo. Alam ni Lucio kung ano ang sinabi ni Lino. Sumuko ka na, attorney. Huwag mo nang isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Ang huling suntok ay hindi nanggaling sa kalaban. Nanggaling ito sa mismong taong kanyang ipinaglalaban. Umalis si Hiraya nang hindi man lang lumilingon. Umalis si Lucio na may pakiramdam ng kabiguan na mas masakit pa kaysa sa sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang likod tuwing umuulan. Nang gabing iyon, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa lungsod ng Pag-asa. Ang bawat patak na tumatama sa bintana ni Hiraya ay tila isang paalala ng kanyang mga luha. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang apartment. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa kidlat sa labas. Sa kanyang kandungan ay ang folder ng kaso ni Lino Rivera. Binuksan niya ito. Halos wala ng laman. Ang natira na lang ay ang mga legal forms at ang kopya ng testimonya na ngayon ay alam na niyang kasinungalingan. Wala na ang kanyang mga notes. Wala na ang kanyang pag-asa. Isinara niya ang folder at sa katahimikan ng kanyang apartment, sa saliw ng malakas na buhos ng ulan, humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagod, takot, at isang malalim na pakiramdam ng pagkatalo. Umiyak siya para kay Lino, para sa nawawalang si Mang Nestor, at para sa kanyang sarili, para sa abogadang minsang naniwala na kaya niyang baguhin ang mundo gamit ang batas. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tunog ang bumasag sa ritmo ng ulan. Isang mahinang katok sa pinto. Sino naman kaya yon sa ganitong oras? Baka si Lucio? O baka naman sila? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang takot ay muling gumapang sa kanya. Sumilip siya sa peephole. Walang tao. Kumunot ang kanyang noo. Sigurado siyang may narinig siya. Muli, isang katok. Mas mahina ngayon at mas mababa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan. Walang tao. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, nakatayo doon, basang-basa sa ulan ay isang maliit na bata na sisinag mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang piraso ng papel na pilit niyang pinoprotektahan mula sa ulan. Sinag! Gulat na sabi ni Hiraya. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang nanay mo? Hindi sumagot ang bata. Tumingala lang ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Iniabot nito sa kanya ang basang papel. Isang drawing. Simple lang ang pagkakaguhit. Isang malaking taong nakangiti na tumatayo mula sa isang wheelchair. Sa tabi nito ay isang tatay at isang anak na lalaki na magkahawak kamay. Huwag po kayong sumuko, Attorney Hiraya. Sabi ng bata. Ang kanyang munting boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Malapit na po ang himala. Ang drawing ni Sinag. Iyon lang, isang piraso ng papel na basa sa ulan at may kulay na bahagyang kumalat na. Ngunit para kay Hiraya, ang papel na yon ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng aklat ng batas sa kanyang opisina. Iyon ay isang paalala, isang testamento na sa gitna ng lahat ng takot, pananakot at pagkawalang saysay ng batas, may isang bagay na nananatiling buo at hindi kayang sirain, ang pananampalataya ng isang bata. Matapos niyang patuyuin si Sinag, patawagin ang ina nito at painumin ng mainit na tsokolate,
Umupo si Hiraya sa kanyang lamesa. Ang pag-iyak ay napalitan ng isang malamig at matalas na kalinawan. Tapos na ang pagdadalamhati. Oras na para lumaban. Ngunit paano ka lalaban kung wala kang sandata? Wala siyang ebidensya. Wala siyang testigo. Ang tanging mayroon siya ay kaalaman. Isang kaalaman na hindi niya mapapatunayan sa korte. Napatingin siya sa telepono. May isang tao pa siyang hindi natawagan. Isang alyado na kasalukuyan ding nakakadena sa sarili nitong kawalan ng magawa. Hating gabi na nang tumawag siya. Sinagot ito sa unang ring pa lang na tila naghihintay. Hiraya? Boses ni Lucio ang nasa kabilang linya. May bahid ng pag-aalala. Judge, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. May naisip ako. Isang ideya. It's crazy, but it's all we have. Ano iyon? Hindi natin siya matatalo gamit ang ebidensya. Dahil kontrolado niya ang lahat ng yon. Paliwanag ni Hiraya, naglalakad-lakad sa kanyang sala. Hindi natin siya matatalo gamit ang batas dahil ginagamit niya ang batas laban sa atin. So paano? Tatalunin natin siya gamit ang sarili niyang sandata, ang kanyang kayabangan. Ipinaliwanag ni Hiraya ang kanyang plano. Isang plano na hindi nakasalalay sa mga dokumento o testimonya, kundi sa psikolohiya. Isang bitag na idinisenyo para painitin ang ulo ng isang taong sanay na laging malamig. Isang sugal na ang tanging puhunan nila ay ang paniniwala na sa ilalim ng lahat ng kapangyarihan at kontrol, si Ricardo Villena ay isa pa ring tao. Isang taong may ego na kayang sirain. Sa kabilang linya, si Lucio ay tahimik na nakikinig. Ang bawat salitang sinasabi ni Hiraya ay labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan bilang hukom. Ito ay hindi naaayon sa proseso. Ito ay mapanganib. Ito ay maaring ikasira ng kanilang parehong karera. It's a trap, sabi ni Lucio. At kung mabigo ito? Kung mabigo ito, pareho lang din naman ang kahihinatnan. Putol ni Hiraya. Mawawalan ako ng lisensya at makukulong habang buhay ang isang inosenteng tao. Wala nang masasama pa doon. Judge! Lucio! Ito na lang ang natitira sa atin. Ang pagtawag niya sa kanyang unang pangalan ay tila bumasag sa huling pader sa pagitan nila. Hindi na sila hukom at abogada. Sila ay si Lucio at Hiraya, 2 taong isinandal sa pader na may isang huling barahan na lamang na maaring ilabas. Sige, sabi ni Lucio pagkatapos ng isang mahabang katahimikan. Gawin natin. Kinabukasan, sa huling araw ng paglilitis, ang hangin sa korte ay mabigat sa pag-asam ng isang hatol. Si Lino Rivera ay nakaupo sa tabi ni Hiraya. Ang muka ay blangko. Tanggap na ang kanyang kapalaran. Bago magsimula ang sesyon, may ibinulong si Hiraya sa kanya. Magtiwala ka sa akin sa huling pagkakataon, Lino. Ano man ang mangyari, huwag kang magpapakita ng anumang reaksyon. Tumingin si Lino sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang anak na si Sinag na nakaupo sa likuran kasama ang kanyang ina. Tumango ito. Nang dahan-dahan, si Ricardo Villena ay nandoon din, nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, tila isang emperador na naghihintay sa laban ng mga gladiator na alam na niya kung sino ang mananalo. This court is now in session, anunsyo ni Juez Mariano. The court has reviewed the prosecution's motion to rest their case. Does the defense have anything further to add before this court makes its final ruling? Ito na ang hudyat. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang katawan ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lucio. Yes, Your Honor. The defense has something to add. Nagulat si Fiscal Almeda. Your Honor, they have no new evidence. This is a delaying tactic. Binaliwala siya ni Hiraya. The defense, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaling-aungaw sa bawat sulok ng silid.
Would like to call one final surprise witness to the stand. Nagsimula ang bulungan sa loob ng korte. Anong sorpresa? Sinong testigo? Objection! Sigaw ni Piskal Almeda. Sino ang testigong ito? Hindi siya kasama sa listahan. Tumingin si Huwes Mariano sa kanya. Ang mukha ay isang hindi mababasang maskara. Gamit ang kanyang autoridad, ibinaba niya ang kanyang desisyon na bahagi ng kanilang pinagplanuhan. The court will allow it. The pursuit of truth is paramount above all procedural matters. Objection overruled. Ngumiti si Ricardo Villena mula sa kanyang upuan. Tila naaaliw sa desperadong galaw ng depensa. Sino man ang ipatawag nila, wala itong epekto. Tumingin si Hiraya ng diretso sa direksyon ni Villena. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang depensa anunsyo niya, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Ay nais ipatawag si Ricardo Villena, sa witness stand. Kung ang isang bomba ay sumabog sa gitna ng korte, hindi nito malilikha ang ingay at gulat na sumunod sa mga salitang iyon. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Piskal Almeda ay napanganga. Maging si Lino ay napalingon kay Hiraya, puno ng pagkalito. Ang tanging hindi nagulat ay si Juez Lucio Mariano at si Ricardo Villena. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang matigas at nagbabantang titig. Hindi niya ito inaasahan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Tumayo siya, inayos ang kanyang mamahaling Amerikana at naglakad papunta sa witness stand. Ang halimaw ay pumasok na sa bitag. Nang umupo si Ricardo Villena sa witness stand, ang buong korte ay tila huminto sa paghinga. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin. Kalmado siya, halos arogante. Tila isang haring bumisita sa tirahan ng mga hamak na alipin. Ngunit alam ni Hiraya na sa ilalim ng lahat ng iyon, ang ego nito ay nag-aalam na. Ang pagpapatawag sa kanya ay isang direktang insulto at hindi niya ito palalampasin. Villena, nagsimula si Hiraya, ang kanyang boses ay matatag. Salamat sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung nasaan ka noong gabi ng sunog? Nasa isang business dinner ako kasama ang ilang investor, sagot ni Villena. Ang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa. Mayroon akong 12 testigo. Hindi ko yun tinatanong, sabi ni Hiraya. Naglakad siya papalapit. Gusto kong malaman, nag-aalala ka ba sa kaligtasan ng mga proyekto mo? Lalo na sa mga posibleng aksidente tulad ng sunog? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Villena. Of course, safety is our top priority at Villena Construction. Talaga ba? Tanong ni Hiraya at dito na nagsimula ang bitag. Kasing prioridad ba tulad noong nasunog ang talyer ni Lino Rivera? O kasing prioridad tulad ng, sabihin na nating, mga aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng malalaking truck? Mula sa kanyang silya, pinanood ni Lucio ang dahan-dahan pag-init ng ulo ni Villena. Ang bawat tanong ni Hiraya ay hindi idinisenyo para makakuha ng sagot, kundi para mang-inis, para magtanim ng duda, para ipakitang may alam sila. Nakikipag-ugnayan ang mga mata nila ni Hiraya. Isang tingin mula kay Hiraya, isang bahagyang tango mula kay Lucio. Nagtutulungan sila, isang sayaw ng mga tanong at katahimikan na ginagawang entablado ang buong korte. Nakita ni Lucio ang pagkunot ng noo ni Villena. Hindi ko alam ang sinasabi mo. O palagay ko alam mo, sabi ni Hiraya. Alam mo rin siguro na ang paglipat ng isang fire extinguisher mula sa orihinal na pwesto nito ay isang paglabag sa Fire Safety Code, isang maliit na detalye, pero sa isang taong tulad mo na top priority ang kaligtasan, imposible mong makaligtaan iyon. Hindi ba? Ang tanong ay parang isang patalim na direktang tumama sa target. Tanging ang taong nag-utos ng krimen ang makakaalam sa detalyeng iyon. Ang ngiti sa mukha ni Villena ay tuluyan ng nabura. Objection! Your Honor,
The council is badgering the witness. Sigaw ni Fiscal Almeda. Overruled. Mabilis na sagot ni Lucio. Ang kanyang puso ay kumakabog. The witness will answer. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang imahinasyon mo, attorney. Sabi ni Vilena, ang bawat salita ay may diin. Kung wala kang matinong tanong, sinasayang mo lang ang oras ng lahat. Matinong tanong? Ulit ni Hiraya. Huminto siya sa harap mismo ng witness stand. Sige, eto ang matinong tanong. Naalala mo ba si Nestor G. Vilena? Isang matapat na inhinyero. Isang taong handang tumestigo noon para sa katotohanan. Ngunit bigla na lang, nagkaroon ng malagim na aksidente sa kalsada at ang testigo ay nanahimik. Pamilyar ba ang kwento? This is outrageous, sigaw ni Vilena. At sa wakas tumayo ito. Ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay nabasag na. Wala akong kinalaman dyan. Wala kang kinalaman? O isang maliit na boses ang biglang sumigaw mula sa likuran. Napalingon ang lahat. Si Sinag. Nakatayo ito sa kanyang upuan. Ang maliliit niyang kamao ay nakakuyom. Sinungaling! Ikaw ang kumuha sa tatay ko. Ang sigaw ng bata, ang nagsilbing mitya. Ang tensyon sa silid ay sumabog. Ngunit ang pinakamatinding pagsabog ay nangyari sa loob ni Juez Lucio Mariano. Ang sigaw ni Sinag. Ang mukha ni Vilena na puno ng galit, ang alaala ng sakit at pagkatalo. Ang lahat ay nagsama-sama sa isang malakas na puwersa sa loob ni Lucio. Tumingin siya sa batang si Sinag na nakatingin din pabalik sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagmamakaawa. Nagtitiwala ito. Naghihintay ito ng isang himala na ipinangako nito. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi pa naramdaman ni Lucio sa loob ng 15 taon ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi galit, hindi pait, kundi lakas. Isang nag-aalab na lakas na nagmumula sa pananampalataya ng isang bata at sa pag-ibig ng isang babaeng handang isugal ang lahat para sa tama. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga hita. Isang panginginig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dugo, buhay. Inilagay niya ang kanyang mga palad sa armrest ng kanyang wheelchair. Mahigpit. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang pagnanais para sa hustisya. Ang lahat ng kanyang bagong tuklas na pag-asa. Dahan-dahan. Bawat milimetro ay isang laban. Ang kanyang mga buto ay tila sumisigaw. Ang kanyang mga kalamnan ay nasusunog, ngunit siya ay tumatayo. Una, ang kanyang likod ay umunat. Pagkatapos, ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang tumuwid. Ang buong korte ay napuno ng sabay-sabay na paghinga ng pagkabigla. Si Hiraya ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa luha. Si Juez Lucio Mariano ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair, nanginginig. Hindi perpekto, ngunit nakatayo. Sa kanyang sariling mga paa. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo Vilena na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang binuhusan ng takot at hindi makapaniwala. Itinuro ni Lucio ang kanyang nanginginig na daliri kay Vilena. At sa isang boses na puno ng bigat ng 15 taon ng paghihirap at pananahimik, sinabi niya ang mga salitang tatapos sa lahat. Admit it, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. You did this. You did all of this. Ang himala. Ang pag-amin na sa pilitan. Ang takot na makita ang isang taong akala mo'y napilayan mo na habang buhay ay biglang tumayo. Ito ay masyadong marami para kay Vilena. Hindi! Sigaw niya. Ang kanyang pagkontrol ay tuluyan ng gumuho. Dapat patay ka na. Dapat tulad ka na lang ng basurang inhinyerong yon. Ako ang dapat magmay-ari ng lahat. Akin lahat yon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang muling narinig. At pagkatapos, katahimikan. Ang pag-amin ay binitawan na. Ang halimaw ay umamin na sa kanyang mga kasalanan.
habang mabilis na inaaresto ng mga gwardiya ang nagsisisigaw na si Vilena. Ang lakas sa katawan ni Lucio ay biglang nawala. Nagsimula siyang bumagsak, ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang tao ang sumalo sa kanya, si Hiraya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay tumutulo na sa balikat ng roba ng hukom. Nagkatinginan sila sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng isang himalang sila mismo ang gumawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagod, ng tagumpay, ng pagkamangha, at ng isang pag-ibig na isinilang sa apoy ng isang laban para sa hustisya. Ilang linggo ang lumipas. Ang kaguluhan sa palasyo ng katarungan ay napalitan ng isang mapayapang agos ng buhay sa lungsod ng pag-asa. Ang kwento tungkol sa himala sa korte ay naging isang alamat, isang paalala na kung minsan ang hustisya ay may kasamang kaunting mahika. Sa labas ng pader ng bilangguan ng lungsod, isang maliit na pamilya ang muling nabuo. Si Lino Rivera, na suot na muli ang kanyang pangkaraniwang damit, ay lumabas sa bakal na tarangkahan. Ang una niyang nakita ay ang kanyang anak. "Tatay!" Sigaw ni Sinag. Tumakbo ito ng buong bilis at yumakap sa mga binti ng kanyang ama. Binuhat ni Lino ang kanyang anak. Niyakap ito ng napakahigpit na tila ayaw na niyang bitawan pa. Naramdaman niya ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, mga luha ng kaligayahan. Si Aling Martha ay lumapit at niyakap silang mag-asawa. Sa gilid, nakatayo si Hiraya, nakangiti habang pinapanood ang tagpong matagal niyang ipinaglaban. Ang kaso ni Ricardo Villena ay sumabog sa buong bansa. Ang kanyang pag-amin sa korte na na-record sa audio ay naging sapat na ebidensya para buksan hindi lang ang kaso ng panununog, kundi pati na rin ang kaso ng attempted murder laban kay Lucio Mariano, 15 taon na ang nakalipas. Ang mga koneksyon niya ay hindi sapat para iligtas siya mula sa isang kasalanang inamin niya sa harap ng napakaraming tao. Ang imperyo ng Villena ay nagsimula ng gumuho. Sa isang rehabilitation center sa kabilang bahagi ng lungsod, isa pang laban ang nagsisimula pa lang. "Isa pa, Judge. Kaya mo yan," sabi ng physical therapist. Si Lucio, nakahawak ng mahigpit sa parallel bars, ay buong lakas na inangat ang kanyang kanang paa. Nanginginig. Mabigat. Ngunit gumalaw ito. Inihakbang niya ito pasulong, isang maliit na hakbang. Ngunit para sa kanya, ito ay isang paglalakbay na may habang 1 milya. Napangiti siya. Isang totoong nangiti, hindi na mapait. Ayon sa mga doktor, ang kanyang spinal cord ay hindi tuluyang naputol noon. Ito ay dumanas ng matinding spinal shock at pinsala na pinalala ng 15 taon ng kawalan ng pag-asa at pagtanggi sa paggamot. Ang biglaang pagtayo niya sa korte ay isang neurological breakthrough na pinagsamang adrenaline, matinding emosyon, at marahil isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Mahaba pa ang daan tungo sa paggaling, ngunit sa unang pagkakataon, gusto niyang lakarin ang daan na yon. Nang hapong iyon, dinalaw siya ni Hiraya. Dala nito ang isang basket ng prutas at ang pinakamatamis na ngiti na nakita ni Lucio. Magkasama silang nagpunta sa baybayin, malapit sa rehabilitation center. Itinulak ni Hiraya ang wheelchair ni Lucio sa boardwalk. Ang hangin ng dagat ay sariwa at malinis. Ang papalubog na araw ay hinagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Huminto sila at pinanood ang mga alon. "Salamat, Hiraya," sabi ni Lucio, bumasag sa katahimikan. "Para saan?" tanong ni Hiraya. "Sa paniniwala," sagot niya. Tumingin ito sa kanya. "Hindi lang kay Sinag, kundi pati na rin sa akin. Ipinakita mo sa akin na mayroon pa palang dapat paniwalaan. Ikaw ang tumayo, Lucio. Ikaw ang gumawa ng himala," sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Umiling si Lucio. "Hindi. Ang pananampalataya ninyo ni Sinag
ang nagpatayo sa akin. Ang pananampalataya ang nagpagaling sa akin, hindi lang sa katawan, kundi dito. Sabi niya, itinuturo ang kanyang dibdib. Pinagaling ninyo ang isang bagay na mas matagal ng pilay kaysa sa mga binti ko. Sa isang iglap ng katapangan na hinugot niya mula sa kanyang bagong buhay, inabot niya at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hindi ito bumitaw. Sa halip, hinigpitan pa nito ang hawak. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pagpapatuloy ni Lucio, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung makakatakbo pa ako ulit, pero alam ko ang isang bagay. Ano man ang mangyari, gusto kong harapin iyon. Kasama ka. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang nangiti ay sumakop sa buo niyang mukha. Sa tingin ko, magugustuhan ko yan. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa paglubog ng araw, sa harap ng walang katapusang dagat, ang kanilang mga kamay na magkahawak ay sapat ng sagot. Ilang milya ang layo mula sa kanila, sa parehong baybay na yon, isang masayang tawanan ang maririnig. Si Sinag ay nagpapalipad ng isang saranggola. Ang saranggola ay lumilipad ng mataas, sumasayaw sa hangin, isang simbolo ng kalayaan at bagong pag-asa. Si Lino ay nakaupo sa buhangin, masayang pinapanood ang kanyang anak. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Hiraya at Lucio. Nakikita nila ang pamilyang kanilang iniligtas. Nakikita nila ang saranggola na lumilipad. At nakikita nila sa isa't isa ang isang pangako ng isang bagong simula. Ang gabi ay bumagsak, ngunit hindi ito madilim. Dahil sa lungsod ng pag-asa, alam ng lahat na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging darating ang isang napakagandang liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatibay sumunod sa batas, kundi sa kung gaano kakatapang maniwala sa kabutihan ng puso ng tao. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang po. Ang pananampalataya, gaano man kaliit, tulad ng sa isang bata, ay may kakayahang magpagalaw ng bundok at kung minsan, maging ng isang hukom na matagal nang nawalan ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Juez Lucio, Attorney Hiraya, at ng batang si Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.